Ang masama ay magpapakasama-sama. Ang banal ay magpapakabanal. Ano ang inyong pipiliin? Ang makasama kayo sa aking pagbabalik o ang maiwan? Kayo ang magdidesisyon. May malaya kayong pagpapasya. Balakid ko ng ibagsak sa mundo na ito ang aking puot, kung kaya't patuloy ko kayong tinatawagan at patuloy ko yung pinapaalalahanan. Lumakad kayo sa kabanalan, ubarin ninyo ang inyong lumang pagkatao. Sumayin ang aking pag-ibig sa oras na ito. Good morning mga kapatid. Naranasan nyo na naman ba yung sikain na glory? It is a priceless gift. Palakasan mo ngayon. Priceless gift. Bakit? Kaya nyo bang bilhin yun? Yung bang nararanasan nating kaligayahan? Nararanasan nating kapayapaan sa pagsamba? Mabibili mo ba yun? Alam nyo, may eksena niya sa Bible si Simon the Sorcerer. Gustong bilhin ni Simon kina Pedro yung kapangyarihan ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Sorcerer to eh. Maraming naniniwala sa kanya nung panahon na yun eh. Pinabibilib niya mga tao doon. Nung makita niya nagsasalita ng iba't ibang wika, na mga siya, sabi niya, binibili niya eh. Sabi sa kanya ni Pedro, hindi mo nalalaman sinasabi mo. Patawarin ka nawa ng Diyos. So mga kapatid, yung mensahe ng Diyos, ang nais ko sabihin sa inyo, na itong panahon ito, panahon na ng pagpapalat kasaganahan, spiritual, physical, at material. So darating na yan dyan. Ngayon, meron tinatawag kasi sa Biblia na from faith to faith, from glory to glory, na kung lalaki daw ng kasing laki ng buto, ng mustasa, ang ating pananampalataya, pwede mo sabihin sa bundok, mailipat sa dagat, pwede. It is done unto you as you believe. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon na meron kasi akong pananampalataya na gusto kong maging pananampalataya natin lahat. Kasi meron sinasabi sa Bible, kung 2 o 3 mapagkasunduan, ang isang bagay gaganapin ng Diyos. At ito yung aking pag-asa at pananampalataya. Hindi tayo mamamatay. Buhay tayong kukunin. Ito rin sana maging pananampalataya nyo lahat. Bago tayo matulog, ipagpe-pray natin yun. Paggising natin, ipag-pray tayo lahat. Hindi lang 2 o 3, ha? So kung magagawa natin itong prayer na to, magiging laman to sa atin eh. Magiging buhay natin to. So meron naman sinasabi sa Bible na magyayari yan, pero gawin muna natin ang kondisyon. Sabi ng 1 John 3, 1-3. 1 John 3, chapter 3, verse 1-3. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ngay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. So wala pa nakakakita sa glorified body ng Panginoong Jesus. Yung unang iglesia lang. Pero hindi pa panahon ng rapture yun eh. Nagpakita lang ang Panginoon na glorified body sa kanila. Pero itong panahon na ito ngayon, pag nakita mo ang Panginoong Jesus, glorified body, magiging glorified body ka rin. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. So pag nahayag, nakita mo ng iyong mga mata, magiging katulad ka ng Panginoong Jesus. Sapagkat siya ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Sabi ni Job, makikita ko ang Panginoon kong Diyos sa pamamagitan ng aking sariling mata. Yun ay may prophecy na si Job nun eh. Dumaan sa hirap to pero nagtagumpay. Ganon din tayo. Dumaan tayo sa maraming persecution, mga kahirapan, nagtagumpay tayo. Tayo ang labi ng Israel. We are the remnants of the church na tayo yung mga hinirang. Patutunayan naman natin sa ating sarili na tayo nga yung hinirang. At ito yung gagawin natin. Pag daw nakita natin ang Panginoong Jesus, kung ano siya, magiging katulad niya tayo. Pero yung tree, ito gagawin natin sa tree. At sino man mayroon
ng pag-asang ito sa kanyang sarili, naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So magpapaka-banal-banal tayo. Magpapakalinis-linis tayo. So ang kailangan mo, meditation. Sa paghiga mo sa iyo bago ka matulog, mag-meditate ka sa sarili mo. Ano ba kasalanan kong ginagawa? May kasalanan pa ba ako? Ako ba'y masurunod sa Diyos o hindi? Number 1, kasi ito yung mga imperative decrees of the apostle, tithes and offering. Yan ang number 1. Kasi sumpa, alisin ka sa sumpa. Walang member ng iglesia nakasumpa. So kung hindi ka pa, wala ka pagtipan ng ikaputando, hindi ka pa member ng iglesia. So take note, hindi ka pa bahagi ng katawan ni Kristo, so nakahiwalay ka pa. Kasi nakasumpa ka. Ang lahat ng anak ng Diyos, pinagpala, walang sumpa, walang akan. So kung akan ka pa, tatapak-tapakan ka. So number 1, imagine, don't imagine, yung imagine pwede pang magkamali, imagine. Tingnan mo sarili mo, ako ba, meron ng tipan ng ikaputando, member na ba ako ng iglesia? Alagad na ba ako? Ibig sabihin, disciple. Ibig sabihin ng disciple, na disiplina. Naturuan ka na disiplina, katulad ng Gideon 300. Lahat yun na born again Lahat yun pumayag pero 300 na pili Payag sila lalaban sila, pero sabi ng Diyos, painumin mo sa ilog. Kung sino yung iinom sa pamamagitan ng kamay, yun ang inirang ko. Pero yung parang mga aso, kasi may mga Kristiyano pa rin, mga aso. Hindi pa nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. So kapag ikaw na disiplina, iinom ka ng tubig sa ilog sa pamamagitan ng kamay, you are now a disciple. Na disiplina, naturuan. So, dalawang bagay ang hinihingi ng Diyos sa atin na matindi. Imperative decrees of the apostle, pagsamba. Sa espiritu at katotohanan. Tuwing linggo, we are gathered together. Huwag niyong kalilimutan ng pagsamba, sabi, pagtitipon-tipon. Laman na ba sa iyo to? Gustong-gusto mo ba ang sambahin ng Diyos? Tuwing linggo? Nararanasan mo ba yung Shekinah glory? Katulad kanina. Kinikilabutan na naman ako. Pag kinikilabutan yung katawan ko, ang sarap Ang sarap ng feeling. Para ka nakaitit ng marijuana na puro bulaklak. Hindi dahon, bulaklak. Tama Pero mas mataas doon. Kasi wala kang initit, tinamaan Kasi na-experience ko yan Ano, parin John? Ayos ba? Ayos! Welcome! So mga kapatid, kasi yun naman, may side effect yun. Walang kakwenta-kwentang umitit ng marijuana. May side effect yun Ito, ang side effect nito, kahulilin na kaligayahan Talagang high ito High na high ka Naranasan mo na ba yung high na high? Mataas na mataas, ito yun. Ito yung dahil dinadala ka sa ikatlong langit yun na yung the highest third heaven. Walang nakasulat na fourth Hanggang third, yun ang dulong-dulong ng langit Mula sa lupa, dulong third heaven. Walang fourth Pero sa kanta, cloud 9, meron. O kaya 7 heaven. Hanggang third lang Bahay ng Diyos, nakakarating tayo dun Yung pagsamba natin, umaangat sa Panginoong Jesus, sa third heaven. Bilang high priest, inaalay niya sa Ama ang pagsamba natin at panalangin. Nalulugod ang Ama. Ngayon, ibubuhos ang pagpapala. Pangatlo, nabubuhay ka na ba talaga sa pananampalataya? Ang buhay mo ba ay sumusunod ka na ba talaga sa Word of God? Ang buhay ba na ikinabubuhay mo ngayon? Sa laman, pananampalataya. Kasi kailangan sigin mo Ako ba'y nakasumpa pa o hindi? Nakasumpa o ano solusyon? Gumawa ka ng tipan. Ako ba'y umaten lagi na worship? Hindi. O di umaten ka. Alam mo, ang dali ng solusyon Late ka ba? Ay di huwag ka ma-late. Tinatamad ka ba? Di huwag ka tamarin. Alam niyo, simple lang ang solusyon ng Diyos lagi Hindi siya mahirap magbigay ng solusyon. Ikaw ba'y walang gana? Wala. O di ganahan mo. Wala ka palang gana Pero nagsasabi, kumilos ang Diyos sa akin, di na ako nalelate. Bakit kapag pupunta ka sa isang lugar, pag ayaw mong malit, di ka nalelate? So, ibig sabihin, ikaw yun. Nagagawa mo Pag hindi mo nagagawa, so gawin natin. Sabi, hubarin nyo dating pagkatao, isuot ang bagong pagkatao. Yung pagkataong banal, masunurin sa Diyos. So, checkin mo sarili mo. Nakasumpa ka ba o hindi? Hindi. O di member ka ng iglesia. Sumasamba ka ba? O di pagpapala, no worship, no rain
Sinasamba mo ba ang Diyos sa Espiritu at totohanan? Totoo bang sumasamba ka sa Espiritu? Nararanasan mo ba yung Shekinah glory? 3, nabubuhay ka ba sa pananampalataya? Bawat ginagawa mo ba ang solusyon, Word of God? Sinasabi mo ba sa sarili mo, from this time on, Word of God ang sagot sa buhay ko? Yun ang pananampalataya eh. Yun ang supernatural eh. Kasi kayang gawin eh. Si Pedro nagawa eh. Nakita nila ang Panginoong Jesus, naglalakad sa ibabaw ng dagat. Nung araw pa lang, may multo na. Sabi may multo. So nung araw, may multo na talaga. May multo. Sabi ng Panginoon, may matakot ako to, hindi ako multo. Sabi ni Pedro, Panginoon, lalapit ako sa iyo. Hindi lumapit ka. Gusto mo pala eh. Eh paglakad ni Pedro, nakita niya yung hangin malakas. Natakot siya, nawala ng faith. So hindi natin magagawa ang pananampalataya kung may fear. At saka meron tayong pangamba o pagdududa. So, naniniwala ba tayo na pagpapalain na tayo ng Diyos? Nakaraang taon, naganap na itong taon to at sa darating na panahon pa. Kung naniniwala tayo doon, naniniwala ka rin ba na buhay ka kukunin? Hindi ka mamamatay? Oo, magpapakabanal-banal tayo. Magpapakalinis-linis tayo. Yun ang sinasabi na dapat gawin eh. To be saved and be prosperous in life is to purify ourselves from all forms of sin. O, tignan mo, bago ka matulog, magbulay ka, mag-meditate. Iba yung prayers and meditation. Yung prayers, ipipray mo kung ano yung gusto mo na mangyari sa buhay mo, kung ano ang gusto mo mangyari sa iglesia o kapatid o kahit sino. Yung meditation, i-meditate mo yung Word of God. Nagaganap ba sa iyo? Lilinisin mo yung sarili mo. Cleansing of the soul yun. Alam niyo, mga Hindu, magaling dyan sa meditation, yoga. Kaso wala silang Diyos na tunay. Ang Diyos nila si Hare Krishna eh. Ang kalaban ni Hare Krishna, si Vishnu. Kilala niyo ba yung mga Diyos nila na yan? Si Hare Krishna, si Brahma. Si Hare Krishna, si Vishnu. Yun ang alam nila eh. Tayo hindi, ang Diyos natin, tunay na Diyos eh. Yung lumikha ng langit at lupa, yung nagtatag ng iglesia, na LCJ Ministry, na tayo na lang ang nalalabi. Tayo na lang ang nakakabig, mga kapatid. Biruin mo yun, isang karangalan. Itinira tayo ng Diyos. Hindi tayo aso, hindi tayo baboy, na isinusukan ng Diyos. Pinapanatili niya tayo dahil alam niya, tapat tayo. Yung katapatan na yan yung Gideon 300, disciples na disiplina, alagad na. So, alagad ka na ba ng Panginoong Jesus? Kasi inutos sa apostol eh, basahin natin. Ang importante dito, mapatunayan mo sa sarili mo kung ano ka. What are you? Sabi ni Pastor Phil, what are you? Who are you? Matthew 28:19 to 20. Dahil dito, ang sinasabihan dito, mga apostol eh. So, kung walang apostol, hindi sila pwede gumawa ng alagad. Hindi naman inutusan ni Kristo yung mga alagad na gumawa ng alagad eh. Alagad yun eh. Ang mga inutusan ni Kristo, mga apostol. So, yung bang iglesia ang kinabibilangan natin, may apostol, meron. O di kasama tayo dito. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. All over the world to, ha? Ang apostol lang ang binigyan ng otoridad na gawa ng pag-aalagad sa buong mundo. Na sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin. So, nagtuturo ang mga apostol, lahat ng aral ni Kristong ginagawang dekreto para ganapin. So, lahat ng bilin, gaganapin. Ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi. So, always, ha? Every second, kasama natin ang Diyos. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang sa end of the world. So, ang tanong doon, alagad ka ba? Nagagawa mo ba yung imperative decrees ng apostol? Checkin mo sarili mo eh. Hindi naman tayo naglolokohan eh. Alam niyo, kung titignan ko yung pagkatao ko, hindi mo ko basta-basta mapapapunta sa isang organisasyon. So, isang samahan. Hanggang hindi ko nabuburiri yun. Hanggat hindi ko na-check ano ba ito, baka lokohan ito ha. Hindi ako magpapaloko.
So, isa lang ang pinaniwalaan ko, Biblia. At napatunayan ko sa Biblia na ang LCJ Ministry itinayo ng Diyos. Kasi supported lahat ng verses eh. Kaya ako nagdesisyon manampalataya kasi nakita ko ito yung totoo. Wala akong plano magpastor, magbishop, o kung ano ang plano ko, alam nyo, maging masaya lang. Nung bata nga ako, tinatanong ako, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Wala. Hindi, gusto mo ba maging pulis, abogado, doktor? Hindi, wala. Ano gusto mo? Gusto ko masaya. Abay, habang tumatagal, hindi. Naging puro kapigatian eh. Sa huli na pala yung masaya. So, ang buhay sa mundo ay kapigatian. So, siguraduhin na natin, sabi ni Kristo, sa mundo, ang mararanasan nyo is stress. So, wala makakakontrol niya. Every day, we are stressed. But every day, we are happy. We are prosperous. We are gentle. We are blessed. We are supported. We are chosen. Kasi kailangan manampalataya ka. At nagtagumpay kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit maraming stress, talo yung stress. Kaya sinasabi ko nga sa inyo eh, lahat ng gusto nyo, hilingin nyo sa Diyos na may pasasalamat. Bago matulog, pagkagising, iinom tayo ng gamot, ng prescription na pray anything you want and believe. It is done unto you as you believe. And then, the no worry stress. The no worry diet. Meron tayong diet na no worry. Ang kakainin natin, hindi tayo mag-worry. Magpapagal tayo, makikipaglaban tayo na lagi lang tayong payapa, masaya. At iisa lang ang didesisyonan mo. Ang Diyos ang mag-aari sa buhay ko. Wala akong susundin kahit sinong otoridad, Diyos lang. Kahit sino bang otoridad dyan na mag-utos sa akin ng isang bagay, kung yun hindi naaayon sa Diyos, hindi ako susunod. Ang susundin ko lang ang kalooban ng Diyos. So maghari ka sa sarili mo. Maghari tayo. So ang paghahari sa sarili. Anong gusto mo? Ako gusto ko maligtas. Gusto ko buhay akong kunin. So magpapakalinis-linis ako. Magpapakabanal-banal ako. Hindi ako magiging magnanakaw. Susunod ako sa lahat ng kalooban ng Diyos. Maninindigan ako. Kaya sabi sa mga babae, magpakalalaki kayo. Hindi magpakatomboy. Magpakalalaki, ibig sabihin, maging matatag. Kasi ang otoridad, nasa lalaki, matatag eh. Ang babae, ano ba, fragile? Fragile ba? O sige, fragile. Fragile ang babae, ang lalaki, fragile ba? Hindi, matatag ang lalaki, pinuno eh. So tayo mga lalaki is the head. So pamumunuan mo yung pamilya mo, kahit hindi ka nga mag-uutos eh, mabuhay ka lang sa kabanalan, mababa na lang mga pamilya mo eh. Pwede mo ba sabihin, halimbawa sa anak mo, anak, punta ka nga sa rep, kunin mo yung beer ko doon. Tapos sasabihin mo, ikaw, huwag kang iinom ng bira. Sasabihin ng anak mo, ikaw, umiinom eh. Pagkatapos eh, sasabihin sa akin, huwag uminom. Hindi mo pwede sabihin sa anak mo, huwag kang magsusuga, nagsusugal ka. Paano mangyayari yun? Ginagawa mo eh. Pero huwag kang magsugal, huwag kang maglasing, huwag kang manigarilyo. Makita mo anak mo, ganoon din. Hindi mo inuutosan. Bakit? It will reflect eh. Nakakahawa ang espiritu. Kaya inaalis dito sa iglesia yung mga cancer cells. Nilinis ang iglesia ito, inalis yung hindi totoong Kristiyano. Yung ayaw magpakabanal-banal, ayaw manampalataya. Ngayon, meron ng unity. Ubus na yung mga Sadduceo, ubus na yung mga Pariseo. Wala nang Hestas, Dimas dito, tsaka si Jesus Barabbas, wala na. Puro katulad na ng Panginoon. Naniniwala ako, kayong nalalabi, katulad na rin ng Panginoong Jesus, na masunurin. Sabi ng Panginoong Jesus pwede ba, Ama, pastungkap na to sa akin, pero your will be done. 3 times pa niyang hinihiling yun, ha? So, hindi masamang humiling tayo ng humiling hanggat hindi nagaganap, eh. Kasi faith cometh after hearing and hearing the word of God. Kung ano gusto mo sa buhay mo, sabihin mo lagi hanggat hindi nagaganap, huwag ka titigil. Katulad ng Panginoong Jesus, 3 times eh. Hindi siya makulit ha. Yun ang nasa puso niya eh. Baka pwede na itong cup na to, suffering na to, hindi pwede. Pero hindi pwede. Yung will mo talaga eh. Ganon din tayo. Lahat. Lahat ng ihilingin natin, ibibigay. Bakit? Sinusunod mo kalooban ng Diyos eh. At yung nakakalugod sa Diyos. 1 John 3:12. First John 3:22 pala. Ang tinamaan yung dulo.
Hindi tinamaan yung unahan. 1 John 3:22, hindi 12 ba? At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. So anuman, ha? Anuman. So humingi ka na kahit ano. Anuman eh. Sapagkat, so ito yung kondisyon, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So may mga utos ang Panginoong Hesus ibinigay sa apostol, ginawang dekreto, imperative. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi sundin. Kung ikaw member ng iglesia at ginawa kang alagad, imperative decretion. Pag hindi mo sinusunod yun, hindi ka member ng iglesia. Hindi ka sumasampalataya. Sumasampa lang yata. Nakasampa ka lang. Eh baka masampal ka. So, tiyakin natin sa sarili, misa ka lang mabubuhay. Hindi ito uulitin, walang reincarnation, walang karma. Hindi totoo yung paniniwala nila na ang buhay daw parang patak ng tubig. Pag ipinatak mo yung patak ng tubig sa isang lalagyan, puro bilog yun, parami ng parami. Hindi totoo yun. Kaisipan ng mga Hindu yun. Ang basis natin is Jesus Christ. Minsan ka lang mabubuhay, minsan ka lang mananampalataya, isa lang ang pag-asa, isa lang ang buhay. Ano ang ginawa mo nung nabubuhay ka? Sa bawat salitang sinalita mo, hahatulan ka. For by words you are condemned, and by your words you are justified. Sa lahat ng ginawa mo, hahatulan ka ayon sa ginawa mo. So, common sense. Common sense, buhay ka. May chance. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Common sense. Tinanong ko nga ang bata, kaya ang bata, mahusay ang isip eh. Si Elisha, yung apo ko, sabi ko, Elisha, tatanungin kita. Kapag nagugutom ka, ano gagawin mo? Eh, di kakain. Kapag inaantok ka, ano gagawin? Eh, di matutulog. Pag napapagod, eh, di magpapahinga. Nauuwa, eh, di inom. Eh, di ba ang talino ng bata? Pero tanungin mo matatanda. Inaantok ka ba? Oo. Aba tayong matulog. Kasi, meron pa ako gagawin eh. Nagugutom ka ba? Oo. Aba tayong kumain. Sayang eh. Titipid eh. Biruin mo, kaya sabi ng Diyos, kung hindi kayo magiging bata, hindi kayo papasok sa langit eh. Kasi ang isip ng bata, napakahusay. Alam niyo ba, nang likhain tayo ng Diyos, ng baby, we are perfect. Kaya lang nang lumaki, gumawa ng mga katakot-takot na ambisyon, nagkaroon tuloy ng fables, at kung ano-ano. Sabi sa Ecclesiastes, Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. So, nung likhain tayo ng Diyos mula nung bata, we are perfect. Everybody has a unique character. Everybody is special to God. So, hindi ka pwedeng mag-compare. Kung gaano ka-special si Manuel sa Diyos, gaano ka-special siya kay Marisa. So magkaiba sila, do not compare. Very unique. Bawat isa sa atin unique, kaya iisa lang ang thumb mark eh. Walang magkaparehong thumb mark. May magkahawig, pero walang magkamukha. Magkahawig lang. Halimbawa, si Manuel, kahawig niya si Tom Cruise. Si Tom Cruise. O Tom Cara. Kala ko Chiquito. Ay, talaga si Chiquito. Kahawig ko talaga. Kaya lang, ginawa ko stage change. Meron eh. Bakit? Meron mukhang kabayo. Di ba? Kahawig na, pero hindi kabayo. Bakit? Eh, ang gumawa ng hayop, hindi na gumawa ng tao, kaya may magkakahawig doon. Yun yung artist na gumawa ng tao. Eh, yun ang gumawa ng hayop. So, meron magbiging mukhang kabayo. Mukhang bulate. Pero ba, ano ba itsura ng mukhang bulate? Mukhang kalabaw. Bakit? Siya gumawa ng hayop eh. So, pwedeng makamukha talaga, makahawig. Pero we are very unique, mga kapatid. Special. Bawat isa. Kaya napakaganda mo eh. Nung likhain ka ng Diyos, you are perfect. Kahit ang laki ng ilong mo, ang pangit na nabi mo, maitim ka, you are perfect. Bakit? Perfect na perfect ka, busilak ng ligait. Eh, nung lumaki, nagkaroon ng isip, kumain ngayon ng bunga ng pagkaalam ng tamat, dali, Illuminati ngayon ng labas. Genesis 2:33 labas. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. So, nag-imagine na kung ano-ano. Ito yung Diyos natin, si Zeus.
Ito ang Diyos ng mga Diyos. Ito si Juno. Ito kung sino-sino. Ito na nga si Athena. Ito si Madonna. Ito katakot-takot na imbensyon. Ito ganito-ganito. Katakot-takot na mga kaisipan. Hindi tuloy na banal. So, kailangan ma-born again. Bumalik na naman sa perfection ng pagkabata. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, ibinigay sa mga sanggol at bata ang pagluwalhati sa Diyos. May naalala nga ako, nag-aagi-agimat eh. Sabi niya, itong pangalang ito, pag nakita mo to, ito'y purihin ng Ama. Yun yung mag-aagimat ng Latin words. Kaya kung ano ibig sabihin niya, purihin ng Ama. Tama nga. Alam niyo ba, pag silang ng bata, sinasabi ng bata, Sige, tumingin kayo ng sanggol. Kapag may sanggol na umiyak, ang sinasabi niya, Latin word pala na yun, purihin ng Ama. Yung pala yun, kaya sabi ni Kristo, ibinigay sa sanggol sa mga bata ang pagpupuri, pagdakila sa Diyos. Yung mga ibon na yan, yung mga hayop na yan, hindi lang natin nakakausap. Alam nyo, pananaw ko lang to, lahat ng sinasabi niya, purihin ng Diyos. Sasabihin ng butike, purihin ng Diyos. Sasabihin ng tugko, purihin ng Diyos yun. Sasabihin ng kalabaw, sabihin ng baka, sabihin ng ng kambing, sasabihin ng tupa, talaga yung kambing, buwisit talaga kambing, pero titignan nyo, tingin ko, papuri pa rin sa Diyos yun. Ito yung, ko lang to, pananaw ko lang, hindi ito nakasulat sa Bible. Kasi nagtataka ako, sabi ko, iba-iba yung hugong ng mga sinasabi ng butike, sinasabi ng ibon, baboy, lahat ng hayop, may sinasabi. Nagkakaintindihan nga eh. Mga dolphins, nagkakaintindi, ang talino eh. Ang talino ng dolphins. Alam niyo ba na sinasabi ngayon, ang dolphins na nakakagamit ng 60% ng kanyang brain? Tayo, 10% lang ng conscious mind. And the remaining 90% of the subconscious mind, hindi nagagamit. Pag nagamit mo yung 90 at saka yung 10%, you are now Illuminati. You are now Lucifer. Lucy. Lucy in disguise with diamonds ka. So, balik tayo mga kapatid. Kailangan natin mag-meditate. Kasi napaka-importante ng meditation. Sa meditation mo kasi marirealize ang sarili mo. Tapos, magkakaroon ka ng commitment. Kasi maaari nyo sinasabi ng iba eh. Tama eh. Eh, ang problema may muta din yung nagsasabi eh. Mas magandang mag-meditate ka na lang. Sabi sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. So, laging kasama ang Word of God. Kundi iyong pagbulay nito araw at gabi. Upang iyong masunod na gawin ang lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. At kung magkagayon, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. So, blessings pala yun, pagpapala eh. Pag binemeditate mo yung Word of God day and night, isama mo yung sarili mo. Kasi we are the Word of God din eh. We are the body of Christ. Jesus Christ is the Word of God. And we are the body of Christ. So we also are the Word of God. Body nga lang. Siya yung head eh. He is the head of the body of Christ. He is the Word of God. So magiging, ang salita, ang laman, magiging salita. Ano ba yun? Ang salita, magiging laman. Ibig sabihin, yung Word of God, magiging katulad mo. Word of God ka rin. Yun ang principles nun eh. Magiging laman. So, ang salita, naging tao. Si Kristo, naging tao eh. Di ba? Ang salita, naging tao. Eh tayo, tao na. So, yung salita ni Kristo, magiging tayo rin. So, unti-unting ilalagay sa ating pagkatao ang salita ng Diyos. Hanggang sa lumaki na, tayo na lumaki, hanggang sa sukat ng pananampalataya na hinahanap ng Diyos sa atin. So, merong from faith to faith. Kaya sinasabi ko sa inyo yung faith ko. Abutin natin yun. Pwede naman eh. Nothing is impossible, sabi ng Diyos. Abutin natin itong pananampalataya. Sabi ng Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat. O di meron from faith to faith. So lahat, abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Eh kasi ang nagiging pananampalataya ko na, hindi tayo mamamatay.
buhay. Kasi ano pa gagawin natin dito? Kristiyano ka. Nag-Kristiyano ka, di itodo mo na, maging totoo ka. Ba't magpapakatanga ka pa? Minsan ka lang nga mabubuhay. Minsan na to chance na to Hindi mo ba gagawin? Hindi mo ba ibibigay ang buhay mo? Natagpuan mo na yung pinakagusto mo Ito ba talaga gusto mo? Kaya nga, pag tinatanong ako nung araw, ano gusto ko? Wala. Wala akong ambisyon. Ako yung tao, walang ambisyon. Bata pa ako, wala na akong ambisyon Buti pa yung isang kakilala rito, may ambisyon Tinanong ko Sabi ko sa kanya, Shani, may tatanong ako sa'yo. Ano ho yun? Pag lumaki ka ba, ano ba gusto mo? Alam ba, wala laki ka na, ano yung ambisyon, ano gusto mo? Gusto ko maging multo. Multo? Gusto mo maging multo? Bakit? Gusto ko manakot ng tao. Pero mo, ang dami niyang gusto, multo pa. Gusto maging multo? Kung mabata pa nung nakausap ko, ito, naging durog din itong batang to Pero ngayon, nasa ibang bansa na, may pamilya na Matino na, hindi na multo. Naging maayos na. Kasi, tingnan mo sa sarili mo, ano ba talaga gusto mo? Kasi kailangan mag-meditate ka, ano ba talaga gusto ko sa buhay? Para ma-realize mo, ano ba talaga gusto mo? Kasi hindi mo matatagpuan talaga tunay na kaligayahan sa tao, sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo. Sa Diyos lang. Sa Diyos lamang. Yung skandalisang paglita, sa Diyos lang. Kaya huwag kayong susunod kahit na sino. No, si Balasi. Sino ba sila? Para sundin nyo. Si Kristo lang ang susundin natin. Kapag may nag-uutos ng laban sa salita ng Diyos, hindi tayo susunod. Kasi yan yan ang karakter ko sa iglesia. Alam niyo ba nung araw dito sa LCJ, lagi nagigera? At pag naggera, nandun ako. Pag nandun ako, nagkakagulo. Nauubos ang mga tao. Sabi ko, ba't gano'n? Pag nandun ako sa gitna, nagkakaubusan. Alam niyo, isang beses, kasi magpapakasal kami ng asawa ko, si Baby. Alam niyo ba nung nalagas ang LCG dahil magpapakasal kami ni Baby? Ang daming kumontra. Nalagas, nagkaubos Bakit kaya ayaw tayong ikasal nito mga ito? Lumapit kami kay Brother Manny sa Apostol. Sabi ni Brother Manny, bakit? Sino sabi sa inyo hindi kayo pwede mag-asal? Sila? If one is in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Everything is new. Ano question nila dyan? Hayaan mo sila. Magpakasal ka kay Toteng. Kay Brother Ross. Kasi ayaw ako ikasal ni Pastor Phil. Sabi ni Pastor, hindi ko pwede, umakyat ka doon. Kasi nakakaakyat si Sister Rosa sa langit Nakakausap doon. Sabi ni Pastor, umakyat ka, tanungin mo kung pwede ikasal doon dalawa. Nagkakagulo iglesia. Tapos napaniginipan daw ako ni Sister Rosie, nakapako, pero nakatawa. Sabi ko, kaya ko yun naman yun. Sino yung nakapako, nakatawa pa? Pag nakapako, hirap na hirap na ako nakatawa daw. Sabi ni Pastor, umakyat na taas, tanungin mo kung pwede ikasal to. Ang dami kumukontra sa amin, ayaw maniwala O hindi sabi ni Sister Rosie, o ano sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, pag pinigilan daw sila rin si Baby, wala ka ng relasyon sa Diyos. O ikasal agad yan. Sabi, wala daw relasyon sa Diyos. Natakot siguro si Pastor, o ikasal na agad yan. So ang nagkasal pa rin sa amin, si Brother Ross, sa ilalim ng puno ng alagaw. Doon sa sa iglesia. O yun, nagkagulo. Ang daming nalagas. Dahil ang daming parang natisyon. Kasi may asawa ko For your information, napikot ako. Ang yabang. Ito, napikot. Oo, sa totoo lang, napikot. Ano lang naman siya, parang hindi pogi, pero malakas ang appeal. Ayan. Oo, malakas ang appeal. Hindi naman ako si Narcissus na umiinom. Na-appeal lang ako. Alam niyo ba, sabi ni Brother Manny sa akin, nagkarito lang, ay ko, bakit to? Ang daming galit sa'yo. Ay ko, bakit? Yung forma mo. Ay ko, bakit? Ano mo ba forma ko? Ang yabang mo doon. Ay ko, paano gagawin ko? Ito forma ko. Alam na naman forma tanga ko. Ito yung forma ko. Ano, pwede ang daming natitisod sa iyo. Sabi ko, ano gagawin ko? Sabi ni Brother Manny, wala. Ay, wala pala Pero bakit to? Ang daming nalalabangan sa iyo. Ay ko, ano gagawin ko nga? Ito ako I am what I am. Di magalit silang lahat, basta't ako susunod sa Diyos. Nagkakagulo. Tapos noon, nagkagulo yan. Nakasama ko si Manuel sa School of Christ. Ano ba naging cause noon? Ba't ba tayo tinapon doon? Ayaw sa atin, no? Oo, ayaw sa amin ni Pastor Phil. Tinapo kami ni Manuel sa School of Christ hanggang sa naging pastor namin si Brother Ross. Tapos, mayroong nagkagulo na naman.
Nung retreat nag-preaching ako, in-expose ko yung baho ni Brother Ross. Nagkagulo na naman. Hanggang sa tinanggal kami. Napunta kami kay Brother Manny. Kaya sabi ni Brother Manny, alam nyo, nung araw sa akin na kayo talaga eh. Kaya lang, hindi pa ako handa noon. Pero ngayon, handa na ako. Halika, pagpunta kayo dito. Kaya lang, ang naging pastor ko si Brother Manny. O hanggang sa natapos na. Namatay si Brother Manny. Tapos sabi sa akin, before that, sabi sa akin ni Brother Manny, bishop ka. Sabi ko, ba't ako bishop? Hindi, ayoko maging bishop. Pastor na, ayoko eh. Hinihirang ang bishop eh. Mag-iika po sa'yo si Alex, si Pongpagong, sino ba yun? Si June Olbiga, si Manuel, si Salvi, si Oji. Yan ang mga pastor mo. Tapos di sige, miniting ko. Sabi ko, Brother Manny, meron ho ako isang problema eh. Ano yun? Yun nga, si June. Si June Olbiga ho, ayaw mag-attend eh. Wala kang problema. Ikaw ba ito? Walang problema. May problema. Wala kang problema. Ano ang problema mo? Ayaw kong mag-worship sa amin ni June Olbiga. Ayaw akong tagapin pastor. O di wala kang problema. Ikaw ano gagawin ko? Alisin mo. Ayaw eh. Di alisin mo. Ikaw ang otoridad eh. Ayaw sa'yo. Di alisin mo. Sabi ko, sasabihin ko sa kanya, wag na siya. Hindi na siya member ng iglesia. Oo, sabihin mo. Wala na siya sa iglesia. Ayaw niya eh. Sabihin mo kung gusto niya, pasok siya pag ayaw, wala na. Kaya alam niyo, hindi ko na nakita yun. Yumaman daw eh. Samantala sasabihin sa akin ni Brother Manny, hindi nag-ika po si June Olbiga ko. Bakit to? Binahal daw sa kuryente, walang pera. Ngayon, yumaman daw, nabalita ko. Nakabit yata daw sa aluminum industry sa Johnson & Johnson. May kakilala doon. Yumaman na yung mga kaya wala na siya sa iglesia. Samantalang nung sumusunod siya sa Diyos, wala siyang pang-ikapot paghandog. Ang ginagamit na pang-ikapo, yung pambayad sa kuryente. Tapos nung mawala sa Diyos, yumaman. So ano ibig sabihin nun? Paghawak ni Satanas kasi ang lahat ng kayamanan ng mundo. Di ba sabi niya kay Kristo? Sambahin mo lang ako, nakikita mo lahat ng kayamanan yan. Ibibigay ko yan. Sa gustong sumamba sa akin, ibibigay ko. Hawak ko na lahat yan eh. Nalipat nga yung dominion niya dahil si Adan nagkamali nga eh. Nasa Job yan eh, 9:24 yata yun. Hindi ko matandaan. Tingnan natin ha. Sana makachamba. Tama, nakachamba. Job 9:24, ito nakasulat. Ang lupa ay naibigay sa kamay ng masama. Sino ba masama? Si Lucifer. So naibigay na ang lupa sa kamay ng masama. He is now the prince of this world. At binulag ang mga tao ng hari ng sanlibutan ito sapagkat hindi sila sumasampalataya. Kaya sabi ni Kristo, I will only worship God. Hindi naman natin kailangan ng pera doon sa langit eh. Pero alam niyo, meron pa ako isang prayer and faith. Ang hinihiling ko sa Diyos, meron sanang gamitin sa iglesia natin na magtayo ng worship area every second Sunday. At may isa pa, na pinipray ako ngayon. Meron gamitin sana ang Diyos na magkaroon tayo ng retreat center. Meron doon isang maliit na palaisdaan ng mga bangus, tsaka tilapia. Gagawin na rin natin baptismal pool. Sayang eh. Para paglubog mo, may kasama ng tilapia at bangus yung ito. May iuwit na siyang ulam paglubog. Paglubog mo, may kasama ng pangal-pangal na tilapia. O, di may ulam na. Kasi ang nakikita ko, kasasaganayan tayo ng Diyos, pero for the church na. Yung purpose ng kasaganaan, para na sa iglesia. Magtayo tayo ng sariling center every second Sunday worship. Tapos, makabili ng lupa, along Pililla, Binangonan, o Tanay. Yung magaganda, medyo hindi pa polluted ang hangin dyan eh. Meron tayong isang lugar doon na retreat center. Every retreat, nandun tayo lahat. Mag-iihaw tayo doon ng baka. Tapos, mag-iinom naman tayo doon. Magkakainan ng may saya, magba-Bible study. Meron doon mga bahay, kahit sinong pamilya magpunta, pwedeng matulog, kumpleto gamit doon. Di ba maganda yun? Sino kaya gagamitin ng Diyos doon? Kahit sino sa atin nawa, pag binigyan ng pagpapala, iglesia pagpalain. Aanin pa ba natin ng pera? Para saan pa ba yan? Saan mo gagamitin ba ang pera? Sa ikaluluwalhati ng Diyos. Para maluwalhati ang Diyos, pagpalain mo yung iglesia. Ibigay mo sa iglesia for all and for all eh. Para sa lahat na yan eh. Bibigyan ka ng Diyos kung ang motibo mo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Payayamanin ka ng Diyos para yumaman ka sa mabuting gawa.
Kasi pag nag-meditate ako, pumupunta ako doon sa langit, nagme-meditate ako, lagi lang ako doon sa pader na pupunta. Hindi ako napupunta doon sa loob eh. Pumasok sa isip ko nga yan na magkaroon sana tayo ng isang center, every retreat. Tapos meron nga doon palaisdaan, pwede ng baptismal pool yun. Pag meron ibabaptize, kasama mo nang doon ilubog sa palaisdaan. Amo mag-amoy tilapia. Tapos, pwede tayo doon, yung mga simple gathering, kahit sinong family, pwede pumunta doon, may tutulugan, meron kang lulutuan doon, magdala ka ng kakainin. Pag meron tayong gathering, nandun na tayo. Meron isang place para sa atin. We are a community talaga. Kasi pwede mangyari yun, di ba? Pwede yun eh. Posible yun, naiisip ko eh. Yun na lang pinagpe-pray ko nga sa Lord. Kasi halos lahat ng pinagpe-pray ko, tinutugon ng Diyos eh. Tinutugunan ng Diyos. Ang prayer ko nga, hindi tayo mamamatay lahat eh. Buhay tayo kukunin. Yun din ang prayer nyo. Isama nyo to. Magkaroon tayo ng isang second Sunday worship area sa isang lugar. Magkaroon din tayo ng retreat center sa isang lugar. Kasi magre-retreat na naman eh. O, babayad na naman tayo ng swimming pool niyan. Eh kung may palaisdaan tayo, no? Doon ka lang lalang, pag-ahon mo, may ulam ka na uwi. 1 kilo, 2 kilo. Ang dami magsuswimming doon. Kada uuwi kami, mga hangamoy tilapia ka. Di ba, naiintiyan? Kasi, ano ba gagawin natin dito sa lupa? Kasi sabi, mananatili na lang tayo, ito gagawin natin eh. Sa Acts 2. Acts 2:42-46. At sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ako naniniwala ako yung mga dekreto ng apostol, lahat ginagawa na natin. Kung meron ng konting-konti na lang. At sa pagsasama-sama, so fellowshipping. Ang mahalaga, fellowshipping sa worship. Eh kung meron tayong retreat center, mas maganda yung fellowshipping doon eh. Makakagawa tayo ng mga entertainment doon na kahit anong palabas. Pwede nga doon, mga muro-muro. Putol-putol na tinapay at pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kubag. Hindi, i-ano natin yan. At lahat ng mga nagsisimpalataya nakakatipon at lahat nilang pag-aari sa pangkalahatan na. Ito yung sinasabi ko. Ang purpose natin sa pangkalahatan na, yung pag-aari mo, pangkalahatan na, sa iglesia na. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. At sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapasan ng puso. So pag magpe-fellowship ka doon sa retreat center, mag-iihaw ka ng baka, manok, pusa, kung ano iihaw mo doon. Tapos may konting red wine. Nagkukwentuhan kayo, kasi anything you do in the glory of God, sabi, kung kayo kumakain o umiinom, gawin nyo in the glory of God. So hindi masama yun. Mag-ihaw ka ng maka, mag-ihaw ka ng manok, maboy. ihawin yung nando para less cholesterol. Uminom ka man, red wine. Para konti lang. Hindi whiskey, hindi brandy, mataas yun eh. Mataas ang alcohol content doon, 40% volume. Eh yun, 7% lang, red wine, white wine. So, for good health yun, walang sigarilyo, walang marijuana, walang drugs. Fellowship lang, kwentuhan. Pwedeng matulog doon. Pero walang fornication, walang orgy. Kasi yung mga ganyang grupo, mga Hildenbergs, orgy yan eh. Yung mga grupo ng mga Illuminati. Panoorin niyo yung Ice White Shot ni Tom Cruise. Nandun yung mga ginagawa ng mga Illuminati. Basa pa ulit tayo ng meditation. Psalm 4:4. Kayo'y magsipanginig at huwag magkakasala. Magbulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. So magbulay-bulay ka sa paghiga mo at tumahimik ka. Keep silent, magbulay-bulay ka. Mag-meditate ka. Tignan mo yung sarili mo, huwag yung iba. Tignan mo, kung baka mamaya hindi ka makakasama sa rapture eh. Yung inuulit ko nga sa inyo, yung 3 imperative decrees, yung tipan ng ikaputhandog, pagsamba, tsaka pagpapakabanal, pananampalataya. Yun lang 3 na yun, napakahalaga na nun. Pag okay ka na nun, okay na yun. Psalm 1:2.
Kung hindi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. So sa pamamahinga mo rin, halimbawa, magpapahinga ka na, pagod ka na, nagpapahinga ka sa kama mo, huwag kang mag-isip ng problema. Ang bulay-bulayin mo yung sarili mo tsaka yung gusto mo. Ihingin mo sa Diyos sa lahat at na may pasasalamat. Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. So, ang buhay natin araw-araw stress. Bakit? Sabi ng Diyos Ecclesiastes 1:13. Ano itong ibinigay ng Diyos sa tao na paghihirapan niya? Na puro kahirapan, puro mga stress ang buhay sa lupa. Kaya sinasabi ng Diyos, huwag kayong may stress. Kasi araw-araw stressful ang buhay. Kung hindi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So, yun ang sinabi. Imbis na mamroblema ka, ma-stress ka, lahat ng gusto mo, ipag-pray mo. Tapos lahat ng niranasan ng puso mo, ipag-pray mo. And then, believe it is done for you believe. Amen?